Breaking news! Grabe to, nagulantang ang Kongreso at Palasyo sa matinding pasabog ni VP Sara PRRD Trump. Ayon, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Files. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay din nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin Ayun. ngayon, Bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon, no? Yung makikita natin at bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Ayan, credits po, sir. At syempre, supportahan nyo ang The General's Viewpoint. Tuloy natin. pahayag ng isang kongresista na wala daw impeachment effort. Hindi nila itutuloy ang napapabalitang impeachment laban kay VP Inday Sara. Aba, hindi raw nila itutuloy ang impeachment. Aba, himala ngayon ang nangyayari. Isang malaking himala. Di ba? Isang malaking himala. Parang isa-isang nag-aatrasan. Bakit? Anong nangyari? Nanalo lang si Trump, nagkakaganyan na kayo? So, totoo kaya ito? So, kung totoo, anong dahilan nila? Bakit hindi nila ituloy? Okay, dito sa Philippine Star na headlines ngayon. Ayan. No active House effort to impeach Sara, lawmaker. Okay, so, pahayag... Pero ako, sandali lang, General. May tingin ako dyan eh. Nararamdaman ko, ngayon lang yan sila nagsasalita ng ganyan. Na sinasabi nila na, hindi namin itutuloy yan. Hindi namin itutuloy. Wala kaming gustong ganyan. O sana nga, no? Is panindigan nila yung sinasabi nila na wala silang gustong gawing ganon, na hindi nila itutuloy kung ano man yun, di ba? Yung impeachment na yan, hindi yung baka, syempre, pumapasok sa isip, sa kaisipan natin, na baka, syempre, mag-election sa 2025, kailangan muna naming magpabango ng aming pangalan. Kasi kapag kami gumawa ng mga ganyang klaseng hakbang, may posibilidad na matalo kami sa susunod na election sa 2025. Paano naman ang aming kinabukasan? So sana nga, kapag nanalo kayo, manalo kayo uli, at maging congressman uli dyan sa mga inyong inuupuan, sana nga, totoo yung sinasabi ninyo na wala kayong impeachment. Alam nyo sa akin si VP Sara, napapansin ko, sinabi niya nga na okay lang, ipa-impeach nyo kung gusto nyo ipa-impeach. 'Di ba? May mga nagsasabi, di pa-impeach nyo. Kasi si VP Sara hindi naman natatakot, hindi katulad ng iba na nagtatago na kapag mayroong nadidinig na ganyang impeachment. Kasi ang i-impeach yung tao, yung taong inosente at walang kasalanan. Diyos ko naman, ibang bansa nga sinusuportahan siya. 'Di ba? Kayo lang na nga itong galit na galit, warlang warla. Oh, hindi ko naman kayo masisisi dahil alam ko naman kung kanino naman ang direct orders na yan. Diba? Parang syempre, ako, kanino pa ba manggagaling yung mga ganyan? Sino pa ba ang taong kakampihan nyo? Diba? Kaya kayo nagkakaganyan, masyado nyo siniseryoso si VP Sara na hindi naman kayo ganyan dati. Oh, kanino pa ba? Diba? Di kayo... Manila Congressman Joel Chua, sabi niya, kahit ongoing na yung investigation sa Kamara tungkol sa paggamit ni VP Sara, alleged unlawful na paggamit sa confidential funds, there is no active effort from the House of Representatives to impeach the Vice President. Although, sabi ni Congressman Chua, may mga na-identify na sila na possible grounds for impeachment. Kaya lang, wala. Anong possible grounds ba yan? Diba? Yun ang hindi ko maintindihan sa kanila eh. Parang, si VP Sara lang ba ang merong talagang nakikitang mga ganyang kasamaan? Ko naman. 125 million, hindi kayo makatulog.
na ginastos ng ganun-ganun lang? Bakit hindi niyo idilat ang inyong mga mata, lakihan nyo ng ganyan? And say, di ba? Lakihan nyo ng ganyan ang inyong mga mata para makita nyo ang katotohanan. Di ba? Marami nga kayong ibang mga kasama, masyadong maalwalang buhay. Di ba? Meron nga yung mga bilyon-bilyon eh, pero hindi nyo pinag-uusapan eh. Di ba? Kay VP Sara, halos talaga hindi sila makatulog sa 125 million na ang bilis gastos eh. Eh paano naman yung mga bumibili ng milyon-milyon ng mga... Di ba? Grabe kayo. Yeah? Wala. So sabi niya, there is none yet. Wala. Wala. What we are doing Patuloy in ng tenga this ko. committee hearing, which the primary purpose is in aid of legislation. Really? Anong batas na i-amend nila? O anong batas na bagong gagawin? Wala naman silang sinasabi. Puros lang hearing. Ang tagal ng hearing na ito eh. Sabi pa niya, definitely, there are grounds for impeachment. But whether it will push through, that is something that we have to resolve among members of the Congress. Sabi niya. Kaya tumatagal yan. Ang hirap kasi kapag ang ebidensya mo ay sa marites lang. 'Di ba? Kaya tumatagal yan kasi kung meron silang solid na ebidensya laban kay VP Sara at siyang magdidiin kay VP Sara, tapos agad yan. 'Di ba? Ang nangyayari kasi gusto lang nilang humarap ng humarap si VP Sara para ipahiya in the whole world. Kaso nga lang, hindi pa po ba kayo dumidilat sa inyong sariling mga mata? 'Di ba? Hindi nyo ba nakikita o nararamdaman na kahit anong ginagawa nyong paninira sa ating Vice President ay patuloy pa rin na minamahal siya ng taong bayan at ang mga tao naman ay patuloy na nasusuklam sa inyo? Di ba? Parang naging anthem ko na yung... So, ano-ano ang mga grounds? Oh, So, Ano ang yun? mga grounds, sabi ni Congressman Chua, tatlo. Betrayal of public trust, graft and corruption, and then bribery. graft and corruption, betrayal of public trust. Teka, doon sa graft and corruption, ano ba yung graft and corruption? Tatanungin ko kayo, nakitaan nyo na ba si VP Sara ng mga expensive na gamit? Parang mas nakakapagtaka, no? Mas nakakapagtaka doon sa mga taong nakikitaan ng expensive na gamit na nagkakaroon sila ng ganon kung ikaw ay isang politiko. Pero si VP Sara, wala tayong nakikita na expensive na gamit, ni kahit kailan hindi natin siya nakitang naging sosyal na humaharap sa mga tao, sa publiko. Bukod dun sa iba na talagang humaharap, na talagang merong mga mamahaling gamit. At saka isa pa, saan yung graft and corruption kung ang mismong COA ang nagpatunay na wala siyang ginagawang masama? Saan yung nahuhugot yung graft and corruption? Saan? Where? Where is the love? Saan yung ebidensya? Kasi ang gusto naming malinawan, saan nyo pinagbabasihan yung graft and corruption na sinasabi nyo mga sir? Halos wala naman kaming maramdaman na si VP Sara ay nangungurakot. No? Yung tulong ni VP Sara sa mga tao, nararamdaman niya. Ay nararamdaman ng lahat. Pero yung pangungurakot na sinasabi nyo, hindi namin maramdaman. Parang kayo-kayo lang ang nakakaalam at kayo-kayo lang ang nagkakasundo-sundo sa iniisip nyo na gusto nyong ibintang sa kanya. Diba? Bakit kaming taong bayan hindi kami makumbinse sa mga ibinibintang nyo sa kanya? Diba? Hindi nyo kami makumbinse. Kaya patuloy kaming nagsasalita ng ganito.
Wala ba kayong ilalatag na malakas talaga na ebidensya na magtuturo sa kanya, na magbabaon talaga sa kanya at magdidiin na siya ay corrupt? Diba? Parang sinasabi lang natin dito na si VP Sara lang ang most corrupt na politiko sa buong mundo. Grabe. Yun ang posibleng grounds na nakita ng kongresista. So, sabi ni Chua na nalaman lang daw niya itong impeachment na ito, mismo kay VP Sara ang nag-announce. So, ating himay-himayin. Dapat ba nating paniwalaan si Congressman Chua na sinasabi niya no active effort o wala silang plano na impeach si VP Sara? Ano sa tingin? Hindi, kasi kung meron talaga, no, kasi ano mo hindi, kasi ganito, sa nararamdaman natin sa kanila, sa ginagawa nilang pakikitungo sa ating Vice President, kung sila lang ang masusunod sa mga sarili nila, gusto nila talaga is mawala si VP Sara. Kung sila lang ang pagbabasihan. Baka mamaya, si punong barangay, baka mamaya inaawat muna. No? Kasi nakikiramdam siya na baka pag tayo ay gumawa ng mga ganyang klaseng hakbang, lalo tayong bumagsak. Galit na nga yung mga tao sa atin, dadagdagan pa natin. Baka mamaya may mga ganong bagay. Diba? Ngayon, kung sinasabi nilang hindi namin i-impeach, si Sara Duterte lang naman na nagsasabi niyan. Diyos ko naman. Wag nyo naman kaming gawing tanga. Hindi naman tanga si VP Sara sa mga pinapakita nyo sa kanya. Halos kulang na lang sabihin nyo, lumayas ka na sa pagiging Vice President mo. Diba? Parang ganun yung pakikitungo nyo sa kanya. Hindi na maganda yung nagiging treatment. Yung pagtanggal nga lang ng pondo sa kanya. Diba? Halos parang gusto nyo na siyang mawala sa pagiging Vice President. Diba? May ano pa ba? Diba? May gusto nyo pa bang isipin si VP Sara? Oh, saka ba makakakita ng Vice President na hindi binibigyan ng pondo? Yung iba nga binibigyan ng pondo pero wala namang napupuntahan Napupunta lang sa pansarili lang niya. 'Di ba? Si VP Sara na alam naman nating may pupuntahan yung pondong ibibigay nyo. Hindi nyo ibinibigay. Binigyan nyo nga. Kulang naman. O kahit paano, parang gusto nyo mag-thank you si VP Sara. Kahit po nga paano, dapat mag-thank you siya sa amin kasi binigyan namin Parang utang na loob pa ni VP Sara yun sa inyo. Diba? Yun yung nararamdaman ni VP Sara sa inyo, sa ginagawang pakikitungo nyo sa kanya. Kaya naiisip niya yung bagay na impeachment na yan. No? Ngayon, kung hindi nyo gagawin yan, di good. Diba? Pero ako, malalaman ko yan pagkatapos ng eleksyon ng 2025. Diba? Kung kayo ay mauupo ulit, mananalo kayo, diba, sa inyong mga distrito, at hindi nyo talaga gawin yung impeachment, ang ibig sabihin, wala talaga kayong plano. So parang false alarm lang yung nararamdaman ni VP Sara. Pero para sa akin, hindi false alarm yun Diba? Maaaring mangyari yan Maaari. Diba? Sa komento ko lang Maaari. Kasi sa ginagawang pakikitungo sa kanya. Ngayon, sinasabi ko nga kanina, kung wala talaga kayong pakay na ganon, di very good. Baka patibong lang ito para magkumpiyansa si VP Sara. So, Parang mina-mind games din nila si VP Sara. Kung ano yung ginagawa ng mga Duterte sa mga kalaban nila, is gusto naman nilang gawin nila kay VP Sara ngayon. Yung mind games na 2025 election, kailangan ingatan natin ang ating pangalan. Huwag muna tayong kumilos. Para nandito pa rin tayo. posible. Or, baka totoo na hindi na nila itutuloy. Bakit? Baka natakot na sila itong pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Posible kayang rason yon? Oo, baka pwede rin ganon. 'Di ba? Alam naman natin yung closeness ng mga Duterte kay Donald Trump. 'Di ba? Bilib na bilib si President Donald Trump sa ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte. 'Di ba? Magkaibigan niyang dalawang 'yan. Hindi nila kapanalig yung bagong presidente ng Amerika. Kung maaaring meron silang gawing hindi maganda sa mga Duterte, maaaring syempre na si Donald Trump, iniisip nila baka mamaya is makialam. 'Di ba?
mamaya hindi sila konsintihin sa ginagawa nila. Alam naman natin si Donald Trump ay mahal din naman ng mga tao diyan sa United States. 'Di ba? Nagugustuhan din ang ginagawa niya. Parang pareho kasi sila ng ugali ni FPRID. 'Di ba? Gusto ng taong bayan, ayaw naman ng mga taong nakakasama nila. Ano yung ibig ko sabihin? Nasasagasaan kasi nila yung mga tao na nakaposisyon din. Yun yung kinakana nila eh. 'Di ba? Nasasagasaan nila yun. Kung mali ang ginagawa nun, talagang pinuputol nila yung mga sungay. Kasi alam naman ng lahat, it's an open secret na malapit na magkaibigan si US President-elect Donald Trump at saka si former President Duterte. Yeah. Anong sabi ni US President noon nung unang bisita niya dito? I like Rodrigo very much. So, believe na Kontakin mo, no? Pwede niya naman sabihin, I like Rodrigo Duterte. Pero talagang yung very much, ibig sabihin gustong-gusto niya talaga. believe si US President Donald Trump sa leadership, yung matigas na stand ni PRRD, lalo na when it comes to drugs. Kilala itong si Donald Trump anti-drugs. Ayaw niya ng illegal na droga. Sinasabihan daw niya yung mga anak niya na never take drugs. Never kayong mag-inom. Never smoke. Ganon daw siya. So, ano siya? Makaama. Amang-ama ang dating. Kaya no wonder na believe itong si US President Donald Trump sa ginawa ni PRRD noon sa kanyang war on drugs. So, sana totoo na hindi na nila itutuloy. Sana maka-influence sa mga kongresista itong pagkapanalo ni US President Donald Trump na mag-isip-isip sila kasi may yung bali-balita lang ito na meron ng dalawang faction sa Malacanang. Ang isa yung grupo ni First Lady Lisa, yung isa kay Speaker Romualdez, nagbabanggaan na kasi ang advice, mayroon silang foreign consultant advisor na i-stop nyo na yung paninira sa mga Duterte. Ganon daw ang advice ng foreign consultant. It's not good yung palagi nyo na lang ginigipit ang mga Duterte. Abay, tama naman yon. Talagang dapat lang, kung sino man na nagsasabi na i-stop ang ginagawang paninira sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, wala naman talagang nangyayari. Ang pangalan nyo lang yung patuloy na nasisira dito eh. Parang tumataya kayo sa isang sugal na alam nyo namang wala kayong panalo. 'Di ba? Sa inyo tumatama sa inyo bumabalik yung karma. Imbis na yung ibinibintang nyo sa Duterte is makaapekto sa mga Duterte, hindi. Lalo pang gumaganda yung pananaw ng mga tao sa Duterte. Kasi nga, may pinatunayan na si Rodrigo Duterte, si VP Sara. Nakita ng mga tao yun. Alam niya kung matagal ng korap yung mga Duterte, matagal ng sinuka ng Davao yan. Ang mga Davaoeños ay hindi po tangang mga tao. Hindi po sila bobo. Parang ginagawa nyo silang bobo. Parang ginagawa nyong tanga. 'Di ba? Hindi ganyan katanga ang mga Davaoeños para ang mga Duterte ay mag-stay sa kapangyarihan sa Davao. Kaya sila nag-stay dyan sa kapangyarihan sa Davao dahil nagustuhan ng mga Davaoeños kung ano ang ginagawa nilang katahimikan, disiplina dyan sa Davao. 'Di ba? Na-appreciate ng mga Davaoeños ang ginagawa ng mga Duterte sa Davao. At eto, nasubukan natin si FPRID nung naging presidente naman siya ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao. Ginawa niya sa Pilipinas, tayong lahat ay prinotektahan ng ating dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte sa masasamang bisyo na maaaring pagmulan ng mga krimen. 'Di ba?
Naging ligtas tayo. Maraming mga lulong sa bisyo ang nagsipagbagong buhay na malaki din ang naitulong sa kanila. 'Di ba? Napuksa yung mga masasama na nagpapakalat ng ganyan na maaaring sumira sa kabataan, sa mga buhay ng anak natin, sa mga buhay ng mga inosenteng tao. 'Di ba? Ang daming niligtas ni Tatay Digong sa ginawa niya. 'Di ba? Naramdaman nating mga Pinoy yun. No? At eto pa, nung panahon ng pandemic, hindi tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Kung ibang presidente ang naupo nung panahon ng pandemic, saan tayo pupulutin? Baka nagbilang tayo ng mga tegi. 'Di ba? Baka nagbilang tayo ng mga ganon nung panahon ng pandemya na yun. Wala tayong trabaho lahat. Ang daming taong walang trabaho, pero nakasurvive tayong lahat nung mga taon na yon. Dahil sa tulong na ginawa ni Tatay Digong. 'Di ba? At marami pang ginawa si Tatay Digong para sa mga Pilipino. Hindi lang sa mga taga Davao. Tapos ganyan, sisirain nyo ng ganyan. Paano namin kayo paniniwalaan? May resibong pinapakita ang mga Duterte sa taong bayan na hindi namin makakalimutan. Diba? So, baka ito na yung ano. So, but anyway, baka patibong lang ito. In a way, naniniwala ako kay BP Sara yung nung nag-announce siya na sinabihan siya ng mga kaibigan niyang kongresista na maghanda ka kasi mayroong impeachment na niluluto laban sa iyo. Ako, Siguro naman, di naman nagsisinungaling yun kasi kung ako kaibigan ko siya, kongresista ko siya, syempre, kongresista ko siya. Kongresista ako, tapos kaibigan ko siya, di ba? Parang may nararamdaman ako sa, syempre kukwento ko yung ganun. 'Di ba? Baka mamaya nararamdaman ko, baka mamaya may impeach, mag-ingat ka. Kahit pa paano pinapag-ingat niya. Ibig sabihin nun, meron pa rin mga kakampi si BP Sara sa loob. naniniwala ko doon. Naunahan lang sila ni BP Sara. Naunahan lang. Kumbaga, natipan na agad. No? Nagulantang sila. Ba, nalaman agad ha? Naggulantang na lang sila bakit nalaman ni BP Sara. Oo. Baka kaya ito, nakapaghanda si BP Sara, ayun na. Nag-aalanganin na. Another reason bakit posibleng hindi na ituloy yung impeachment. Baka mahina yung ebidensya na nakalap nila. Yun nga eh. Kasi kailan pa yun? Diba? Last month. Alam naman kasi naman natin yung mga ebidensya nila is puro house show, puro marites lamang. Di ba? Yun eh. Di ba? Wala naman silang ebidensyang napakalakas. Ang hirap kasing ibaba eh. Ang hirap kasi paratangan yung taong inosente. Ang hirap mong hanapan. Ang hirap niyang hanapan ng problema. Di ba? Di katulad nung may problema, no? Pwede mong patinuin, pwede mong pabanguhin ng pangalan, pero ang taong inosente, napakahirap hanapan ng ikasisira niya yan. Na si ex-Senator Trillanes na naka-ready na ang mga articles of impeachment laban kay... Naku, articles impeachment. Ito nga nanalo na si Donald Trump. Paano na ngayon yan? Ano pa? Yung sina Colmenares, sina Reyes, yung mga makakaliwa, nagsasabi na noon na talagang itutuloy nila ang impeachment case laban kay BP Sara. Uy, mga makakaliwa, di sila na naghari pag na-impeach si BP Sara. Bakit? Up to now, wala pa. So, isa lang ang posibleng rason dyan is baka mahina yung kanilang ebidensya. Mahina yun. Mahinang ebidensya. Okay, another reason bakit hindi nila itutuloy. Doon lang sa graft and corruption na inaano nila kay VP Sara, ang hirap talaga eh. 'Di ba? Mantakin mo, paparatangan mo ng graft and corruption si VP Sara, samantalang yung taong bayan walang makitang butas na si VP Sara isangkot sa ganun. Kita nila na ngayong Congress na ito,
walang sapat na bilang ng senador na pwedeng magdiin kay VP Sara sa impeachment trial. Oh, mahigit. Marami pa ring senador na gustong tulungan si VP Sara. Oh. Siguro nga yung mga gustong magdiin sa kanya, nag-iisip na ngayon kung paano nila talaga makakasuhan si VP Sara. Siguro sakit na ng ulo nila kakahanap ng ebidensya. Kailangan ng ilan bang kailangan ng senador? Siyam. 9 senators. Alam ko eh. So, ang dami pa. Bato, De La Rosa, Bato, Bongo, Padilla. Ayan. I believe si Tolentino papabor pa rin kay VP Sara yan. Si Amy Marcos. O, si Tolentino medyo palaisipan kasi alam mo parang nakanina siya. Mag-inang Bilyar. Ito na. Cayetano. Marami pang tutulong kay VP Sara sa Senado. Sana nga. Sana Kung nga, ituloy General. nilang impeachment. Kaya, iyan ang mga rason siguro na up to now, hindi pa rin nila. Kaya yung kay Congressman Chua, ano na lang nila yun. Parang alibay na lang. Kasi, wala. Posible, next Congress. Depende sa resulta ng senatorial election. Oo, yun yung sinasabi ko. Baka mamaya nagpapas lang sila. Kaya importante po na Pahiyang muna. piliin nating maigi yung mga senador na iboboto natin. May mga nagtatanong, ano yung iboboto ko? Number 1 sa balota ko, yan siya, Attorney Vic Rodriguez. Yes, ako din. Sinasabi na ni Attorney Vic na posibleng i-impeach nila si VP Sara by next Congress kung maraming senador na manalo. Nakikiramdam pa sila Kasi- niyan eh. Isang rason bakit nagtumakbo si Attorney Vic is labanan ng korupsyon at tulungan si VP Sara sa Senado kung manalo siya. Yan, sina Marcoleta. Hindi pa ako Willie Ong. Yung mga... So, hindi ko pa na-finalize yung Basta ang isang ko is yung senador ko dapat tututol sa hindi siya boboto sa charter change Yes. at tutulungan niya si VP Sara kung matuloy Yes. ang impeachment case na plano ng mga kongresista. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Files at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.